Dahil din sa droga, 3 Pilipino ngayon ang nahaharap sa parusang bitay matapos mahatulang guilty sa salang drug trafficking. Isa sa mga nakatakdang bitayin sa Lunes ang Pinay OFW na si Sally Ordinario. Kahapon umapala na ang pamilya Ordinario sa Pangulo para pigilan ang pagbitay kay Sally. Agad namang inutusan ni Pinoy si Vice President Jejomar Binay para makipag-ugnayan sa gobyerno ng China. Pero duda ang ilang senador na mababaligtad ang desisyon ng Supreme Court ng China. Bukod kay Sally, 2 pang Pinoy na ginamit lang daw na drug mule ang nasa death row. 3 Pinoy naman ang posibleng mabitay sa China dahil din sa pagtutulak ng droga. Sa Lunes nakatakdang isa lang sa lethal injection ng mga Pinoy drug mules. Isa dito ang OFW na si Sally Ordinario na na-set up lamang daw. Ang agad namang apila ng pamilya Ordinario kay Pangulong Aquino para pigilan ang pagbitay kay Sally. May report siya Andrea Bautista. Nang malamang hinatulan ng bitay ng Supreme Court ng China ang kanyang kapatid na si Sally Ordinario, gumawa ng paraan si Jason para mailigtas ang kapatid. Sumali siya sa sindikato ng droga na siyang nagpaalis kay Sally at nagpanggap na asset nito. May opisyal daw kasi ng Department of Foreign Affairs ang nagsabi sa kanya na kung may impormasyon sila tungkol sa sindikatong gumagamit sa mga Pilipina bilang drug mules o tagatawid ng droga mula Pilipinas hanggang China ay maaaring mabaliktad ang Supreme Court decision at hindi na bitay ang kanyang kapatid. At dahil nga raw sa pagsali niya sa sindikato, nakahuli pa raw ang CIDG ng 2 opisyal ng sindikato. Kaya naman hindi matanggap ni Jason na sa kabila ng kanyang sakripisyo, sa Lunes itutuloy pa rin ang pagbitay sa kanyang kapatid. Kailangan na po kasi mga ginawa kong paghihirap para sa kapatid ko, parang walang nangyari. Ito nga po, i-execute na siya this coming February 21. Kaya lumabas na po ako para malaman nila na hindi po kami nananahimik, kumbaga lahat naman ginagawa ko. Sinakripisyo ko sarili ko. Death by lethal injection ang hatol ng Supreme Court ng China kay Sally Ordinario. Bagay na hindi raw katanggap-tanggap para sa kanyang kapamilya, lalo't naniniwala silang na-set up lang si Sally. Alam ba niya na droga yung dala niya? Ayon po sa bayo ko po, hindi niya po alam. Kasi nung kinuha po nila, nung binigay po sa kanila yung bag, wala po laman yon. Ang nanay ni Sally ngayon pa lang ramdam na raw ang kawalan ng pag-asa. Talagang wala tayong magagawa. Magdasal na lang, sabi. Bukod kay Sally, may 2 pang Pinoy na nakaapila sa death row ng China dahil sa kasong drug trafficking. Umaabot naman sa 205 Pilipino pa ang nakakulong doon dahil na din sa mga kasong may kinalaman sa droga. Ayon kay Vice President Jejomar Binay, hindi naman daw nagkulang ang gobyerno sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng China. Mabigat lang daw talaga ang kaso ni Sally Ordinario at ng iba pang mga Pinoy na dawit sa drug-related cases sa China. Ganoon lang sa China, no? Hindi nagtatagal yan pagkagawa ng decision ng Supreme Court nila, ini-implement yan. Ang batikang abogado na si Senate President Juan Ponce Enrile, duda kung malulusutan pa ni na Ordinario at ng iba pang mga nasa death row ang parusa mula sa isang bansang istrikto pagdating sa implementasyon ng kanilang batas. President, as far as China is concerned, is just a member of humanity. Tingin naman ni Senador Miriam Santiago, wala nang iba pang makakatulong sa mga Pinoy na nanganganib ngayon ang buhay sa China, kundi ang kanilang Pangulo. Andrea Bautista, News 5.